as second language o ESL class kung saan dapat nilang matutunan ang lingwaheng Ingles sa loob ng 3 taon. They are in an ESL program and they have sheltered classes. After 3 years, it is expected that they will be able to be, at par already with most of the native speakers. Kinilala bilang Teacher of the Year si Roseo noong 2008-2009 sa kanilang eskwelahan, pati na sa buong school district ng Texas. Siya rin ang isa sa 4 na katangi-tanging guro na nakatanggap ng Bob Costas Grant for the Teacher of Writing sa buong Amerika. He has a way of teaching which is fun because no most of the teachers have that. You're always sleeping in class, and in his class we never sleep. And he taught me how to write better and speak better and everything. They are by far the best educators that I see in our school. They give 100% and go further and give more to our kids than any of the other teachers I see. Galing si Roseo sa mga angka ng mga educators. Ang nanay at tatay niya ay parehong public school teachers. 10 taon din nagturo ng English subject si Roseo sa St. Scholastica bago nag-abroad. Gaya ng maraming teacher na tulad niya, napilitang umalis ng bansa si Roseo dahil sa mababang sweldo. Personal truth in me was the worsening economic conditions. That's actually, I don't have any other way to put it. We do not have enough pay as teachers to pay for all those bills. Ngayon ang mga Pilipinong gurong tulad ni Roseo, halos triple na ang green money. Ang kaibahan lang niya, si Roseo wala raw balak mag-apply ng green card. Uuwi raw siya ulit sa Pilipinas at magtuturo ulit. I graduated from Balara High School and it's a public school. And I want to go back there, teach there, and show to them that poverty is not supposed to be an obstacle to reach your goal. And that for me is the Nami Derit, News 5. Hayaan niyo po ma-sidetrack muna tayo sa mga balitang maakson para malaman ang mga nangyayari sa World Wide Web. Ang unang item po natin ngayon ay para sa mga addict sa Scrabble, online version man o yung board game talaga. Ayon kasi sa online article ng dailymail.com.uk, nagrevisa ang toy maker ng Mattel ng Scrabble rules. Ngayon daw, pwede na ang proper name sa laro at umaangal dyan ng mga purist. Dumbing down o pinabobobo daw nito ang laro na para sa mga matatalino. Basta alam ko, pag naglaro kaming tatlo, si Martin, si Cherry at ako, panalo ko dahil sa totoong pangalan, mahaba eh. Ikaw, Cherry. Meron ka pang J at V, lamang ka. Marami. Samantala, handa nyo naman po ang mga mouse nyo para ma-bookmark ang mga site na sasabihin namin sa inyo. Punta tayo sa spot.ph kung saan naglista sila ng 10 most high-profile couples in Philippine politics. Kasama dyan sila Corimar, si Vilma, si Raul, si Salani at si Noynoy. At kung sino pa po ang mga magiging top power couple nila, alamin nyo lang po doon sa artikulo ng spot.ph. Samantala, gusto niyo bang malaman kung anong itsura ng mga Hollywood stars kung sila ay medyo malusog, Alamin po niyo yan sa site ng celebus.com. Ito ilan sa mga sample. Ito si Miley Cyrus kung mataba siya. Ito naman si Madonna kung medyo malusog na ito, At si Amy Winehouse kung sakasakaling may kita niyo siyang napakain ng gusto. Punta naman tayo sa ating wow video. Para ito sa mga mahihilig sa tsamba at mahilig sa basketball. Ang best amateur basketball shots caught on tape. Mga alat tsamba to, Martin. Sabi nila parang fake, dahil kung saan ang gagaling. Pero tingnan mo naman, siguro ilang practice, Cherry, bago nila nagawa. Oo nga. Puro bola lang yan. Kung meron kayong mga request ng mga wow video o mga sites na gusto makita, email nyo lang po kami dito sa TV5. Thank you, Joey. Inama naman po ng mga grupo ng mga manggagawa ang panganay ni Pangulong Arroyo sa isang debate. Gusto raw kasi nilang malaman kung may plataporma ba talaga ito para sa kapakanan ng mga security guard at mga tricycle boy. Tumatakbo po si Mikey Arroyo sa party list na Ang Galing Pinoy na nire-represent daw ang mga sikyo, tricycle driver at pati forgotten heroes.
Sinubukan ng News 5 na tanungin si Mikey Arroyo kung kakasaba siya sa debating ito, pero hindi po sumasagot ng telepono si Mikey. Narito naman ang ilan sa mga balita ang dapat ninyong abangan. Bukas, dadalo si Pangulong Arroyo sa 2 araw na nuclear summit na magaganap sa Washington, USA. Sasalang naman simula ngayong linggo sa interview ng Judicial and Bar Council ang 6 po na kandidato para sa posisyon ng Chief Justice. Abangan din ang update sa overseas absentee voting. At ang malaking tanong, aabot kaya sa target na 86 billion pesos ang income tax returns ngayong buwan ng Abril? Yan ang mga balitang dapat ninyong abangan sa Aksyon. Ang aksyon naman sa kasaysayan ngayong April 11, tinanggal po ni President Harry Truman si General Douglas MacArthur sa Korea. Si Douglas po ay hindi nakapag-ISAL return dahil kinontra ni MacArthur ang utos niya na gamitin ng nuclear weapons ang China noong Korean War. Hindi na po nakapag-ISAL return itong si Douglas MacArthur. Ngayong araw naman, noong 1960, inilaunch ang TIROS-1. Ito po ang kaunang satellite weather station. 10 years after noong 1970, nilaunch po ang itinuturing na most successful failed mission naman ng Amerika, itong Apollo 13. Nasilip lang ng mga astronaut ang buwan pero hindi sila nakapag-landing dahil nagkaproblema ang spaceship. And after 6 days, balikbayan na sila sa Earth. And after 25 years, ginawan sila ng pelikula ni Tom Hanks. At alam nyo ba, Cherry at Joby, kung bakit si Tom Hanks ang pinili kahit hindi bagay sa kanya ang maging astronaut? Bakit? Dahil gumawa ng survey ang mga Amerikano at gusto ng mga Amerikano na si Tom Hanks ay makabalik ng buhay. May iba naman tayo, Martin. Alam mo, Cherry, papunta sa Washington, D.C. ang Pangulo, ano? Pero hindi lang siya pupunta doon. 40 world leaders ang pupunta doon sa nuclear summit na yun. Ang problema, patapos ang nangyari doon sa Poland president, ano o yung leader nila, parang marami nakakaroon ng visitors para lumipad. Gabinete, ilan ang kasama sa kanyang mga gabinete? Antabay natin, mamaya ang alis, tingnan natin kung sino-sino ang kasama ng Pangulo. At yan po ang kalahating oras ng balitaang siksik sa impormasyon at puno ng aksyon. Ito ang News 5, higit sa balita. Aksyon! Happy weekend, mga kapatid!